Binili mo na yung 10,000 na binigay ko sa'yo? Ayan, pinamili ko. Dito po yung ibang tao. Inaas ko po isa pa. Bumili ka na? Opo. Mabait naman. Ayan. Sinong gagawa? Wala pa po. May kilala ka bang karpintero dito? Mayroon naman. Kaso, yung ito matitirahan namin, hindi pwede matirikan ng bahay kasi ano lang po, yung nakikiano lang po kami dito, kasi halaman lang ang ano namin. Kaya So paano yan? Kaya kung may ano kami na pwede namin magtirikan ng bahay, wala. Sabi mo sa akin pwedeng ayusin basta light material. Kaya pwede natin tayo ayaw mo ng ano. Hindi na pumayag. Hindi na pumayag yung may-ari. Dapat bago ka bumili, kinausap mo muna sana. Hindi, kasi inano ko sa Paano yan? Eh, may materialis na. Ayan nga eh. Yan ang ano ka na. Patay tayo dyan. Talaga papayag dito. Sino po? Sir, Barangay, magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, sino po sa inyo ang nakapanood sa kwento ng buhay ni Ate Tisay? Nakilala namin dito sa parting Cavite. At nung nakita namin yung kalagayan niya, mga kababayan, ay naawa si Daddy Frankie. Kaya naman, nagsabi ako sa kanya nung nagkausap kami at nagsabi ako sa kanya na tutulungan namin na mapabago or maayos ang kanyang bahay. Dahil nakita namin talaga na butas-butas, taas ang mga dingding niya ay mga sako, pati ang kanyang bubong ay sako. Medyo malakas pa naman si Ate Tisay, mga kababayan, pero wala siyang asawa, namatayan ng asawa at 2 anak. Siya po ay nakikiani-ani lang, nakikiupa-upa lang sa bukid at naglalaba. So marami naman nakakilala sa kanya na talaga nakakaawa ang kanyang buhay. Kaya naman napagdesisyon na ng Team Daddy Frankie sa maliit na kaparaanan ay tutulungan natin siya para maayos ang kanyang bahay. Kaya nung unang pagkikita namin ay nag-iwan tayo ng halagang 10,000. Sabi niya, pampagawa niya ng bahay. So sabi ko sa kanya, simulan na niya yung bahay niya at babalikan ko siya kinabukasan para kung ano pa yung mga kulang or kung ano pa yung mga dapat bilhin ay makatulong tayo. So ito na yung oras na yun, mga kababayan. So sana nasimulan na niya para naman na mas matulungan pa natin siya. Siyempre, mga kababayan, masarap tumulong sa mga kababayan natin or mas masarap tumulong sa taong nakikipagtulungan din sa atin. So ano pa hinihintay natin, mga kababayan, para mas makatulong pa tayo? Samahan niyo po ko at kumustahin kung nasimulan na ba niya. Or, tara mga kababayan, dire-diretso tayo sa video. Let's go! Init, mga kababayan. Ayun, mukhang nagbili na siya ng mga materyales. Ito yung bahay niya, mga kababayan, sinasabi ko. Ayan, nasaan na si Ate Tisay? Dito po ako. Ha? Mama ng bata sa ano po. Ha? Kasi lang po nagtitinda ko po bumbilin po. Kumusta ka na? Okay. Andito po yung nabili ko po. Binili mo na yung 10,000 na binigay ko sa'yo? Ayan, pinamili ko. Dito po yung ibang tao. Inaas ko po isa pa. Bumili ka na? Opo. Mabait naman. Ayan po. Ay, oo. So, sinong gagawa? Wala pa po. May kilala ka bang karpintero dito? Mayroon naman. Kaso, yung ito matitirahan namin, hindi pwede matirikan ng bahay kasi ano lang po, yung nakikiano lang po kami dito, kasi halaman lang ang ano namin. Kaya So, paano yan? Kaya kung may ano kami na pwede namin magtirikan ng bahay, wala. Sabi mo sa akin pwedeng ayusin basta light material. Kaya pwede natin tayo, ayaw mo ng ano. Hindi na pumayag. Hindi na Kasi- pumayag yung may-ari. Dapat bago ka bumili, kinausap mo muna sana.
Hindi, kasi inano ko sa O, paano yan? Eh, may materialis na. Ayan nga eh. Yun ang ano na ka na. Patay tayo dyan. Para ko talaga kami maano na ako ng bahay. Oo Para nga. ko talaga makaano ko talaga ako ng bahay. Ha? Para ko talaga makaano ko ng bahay. Kasi para ko talaga kami makuanan. Wait lang. Matanong kita. Bakit unang dating ko dito, doon ka galing? Oh. Ngayon, dumating ako dito, doon ka na naman Kasi galing. ano eh, babysitter pa. Ano ako, gimbeli ng ate ko. Sabi, nagtitinda sila ng gulay sa So, ikaw ang inuupahan para mag-alaga niyan. Dito ka para hindi ka mainitan. So yan ang side. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na si Ate Tisay isa walang permanenteng trabaho. Kung sino yung mag-upa-upa sa kanya, yun ang kanyang hanap buhay. Kaya nung nakilala ko siya dito, unang meet namin, naawa ko dahil nakita ko yung kalagayan ng bahay niya. Kaya sabi ko, sige, tutulungan kita dahil sabi niya, kailangan lang mga plywood. Ayan, kaya nagbigay ako ng pera sa kanya para makabili. Pero nakabili naman na ng ilang plywood yan? 4 po. Sayang. Mark, Plywood tsaka ano? Okay na. mga kahoy. O mga kahoy. Magkano lahat yan? Andito po yung mga resibo. May resibo ka pa. Hindi na kailangan. Hindi kasi ako Ha? mga ano lang po. Ha? Mga resibo. Ay, pinapapakita niya talaga yung resibo. Doon pa po, may parang panatira na pera, 3,000. May 3,000 pang tira. Opo. Pagka-anis naman na tao nito. No? Hindi ko lang po na ano niya ng resibo yung binili po namin ng ulam. Ay, wala na problema Kasi sa kasi kantin. Ha? Sa kantin. Sa kantin. Walang problema pero walang problema doon kasi binigay ko na sa iyo yung pera. Ang problema ko, dahil nung nag-usap tayo, sabi mo gusto mong ayusin yung bahay. Ayaw na kasi. Kaya sabi ko, sigurado Ayaw kasi ka ng kung light ano, materials ang yung pwede. Tapos may-ari hindi ng na papayag yung may-ari ng lupa. May-ari ng lupa kasi inuupahan lang po. Kasi sila nga hindi nakakapag-ayos ng bahay nila kasi paalisin daw. Paalisin daw. Kailan sila paalisin? So paano to ngayon? Saan ka gagawa ng bahay? Hindi ko po. Kasi yung tirahan yung tignan yung mga Wala kababayan na, ko wala kung ba talaga. pakita mo guys. Pakita nyo guys yung bahay ni ate. Kaya gusto ko maayos yung bahay. Akala ko legal. Wala po. Problema, wala ka bang kakilala dito kapitbahay, mga kaibigan na pwede tayong magtayo ng bahay mo na light mat. Gagawa tayo ng kasulatan na pagpaalisin ka na or kailangan nila ng lupa, anytime pwede kang umalis, hindi pwede yon, wala? Paano to? Tapos nabili mo na yung materialis. Nga eh. Sama si Kuya Miguel. Punta mo doon si Lolo kung andyan. Dali. Kasi Ako sir, mag-ano lang ako ng istorya. Itong lupa na to, kami ang nag-uupa. 60,000. Sir Lolo, andito na Wala po yung kasulatan. inaantay mo. Wala kaming kasulatan. So binigyan kami dito ng pagkakataon nga matirahan namin kahit konti lang. Hindi kami talagang forever dito. Opo. Akong nag-uupa dito lahat. Dito. Opo. Lapit ka dito na. Na anuhan namin sa Nay, ano pa Nay? Lapit ka. Ano pangalan niyo po, Nay? Christina. Ano yung istorya mo kay Daddy Frankie? Salamat po nga nandito kayo ngayon. Kaya nga po, ano yung ikinikwento mo? Na ikaw nagre-rent? Oo, ako nagre-rent. So, binigyan ko siya ng pagkakataon. Binigyan mo siya? Oo. Opo. Siya ang tahuan namin dito. Siya ang Opo. tahuan. Kaya lang, hindi ako nakapagbigay sa kanya ng maganda-ganda naman ng higaan niya kasi nangangamuhan Kayo pala yung kami. kayo pala ang parang nagmamanage sa lupa. Ano Kami. pangalan nyo? Christina. So kayo yung hindi pumayag na magpagawa ng bahay? Hindi. Ano na ako, okay na ako doon kasi Okay na. ako ang May-ari nag-aano lang. dito. Si Kuya Miguel lang kasi si Kuya Miguel siya ang pagkatiwalaan dito sa lupa na to. Hindi pwede ba kausapin natin si Kuya Miguel? Pwede, makausap natin. Mm-mm. Pwede makausap natin Baka yun. pwedeng Oo. makisuyo. Mm-mm. Saan ni Lolo? Nandyan ba siya? Saan ba siya? Tawagin mo. Sino nandyan? Abrido kasi abrido. Tawagan mo. Wala, hindi maano yan. Baka kailangan lang ni Tatay Miguel na magpaalam ako.
Pero, Yun. siguro. Kasi pasensya na, hindi ko alam na gano'n ang kalakaran. Kasi nung nagsimula kami mag-usap, sabi niya, gusto niya ipagawa. Kaya binigyan ko siya pera. Eh, nakita ko yung kalagayan, kaya naawa ako. Sabi ko, sige, ibili mo na ng materialis yan at babalikan kita. Pag nakita kong ginagawa mo na at kung ano yung kulang, tutulungan pa kita. Pwede naman yan, sir, na ganyan. Ang mga ano nyo, nga pwede maano siya ba? Kung maayos na ba? Kasi tingnan mo naman ang itsura, di ba? Opo. Ang pangit, tapos para na siyang gaganon, Tutumba na. O tutumba na. Hindi naman yan mga, Inano ako mga na lang ng ano para... hindi naman yan mga concrete nga gamit. Ang sa kanya lang nga mahigaan lang siya Oo. na maganda nga hindi siya madukot ba. Eh marami naman siya kanya nagsasabi nga mayroon daw kuno naninilip. May naninilip sa'yo. Naninilip. Opo, minsan nag-inaanon kami dyan dahil isang tao, umaano din sa nagkaano sa amin. Inagulat nga ako, sabi ko, ano yan? Yan ang ano ko. May nambubuso sa'yo? Tapos agad-agad tumakbo. Oh. Nakabunit siya ng itim. Kawawa naman. Oo, magbusuhan ka kasi butas-butas. Tsaka sako lang. Walang partner. Siyempre, daanuhan talaga siya dito. Wala siyang partner. Kaya yung Wala, naninilip, gusto siyang maging partner. Siguro. Patay. Baka naman manliligaw mo yung naninilip. Ha? Mas okay na ako. Okay na ako, mga anak ko lang kasama ko. Okay lang walang kasama, basta Oo. kasama mo anak. Oo. Kausapin natin si Tatay Miguel. Si Kuya Miguel, Oh. kasi siya ang pagkatiwalaan din. Sige. Baka makuha pa naman natin sa magandang usapin. Tago mo na to, resibo mo na eh. Ayan. Bahala kayo basta binigay ko. Ang akin lang, gusto ko maparenovate yung bahay mo. Sana pumayag si Tatay Miguel. Sana katira si Tatay Miguel. Yan po, ang bahay na yan. Yung mga ganong bahay, okay lang din, di ba? Yung ganon lang, simple lang. Oo, yun naman lang ang hinihingi namin. Na, kumbaga, tumulong kayo sa kanya. Kasi Oo. kami din, maano lang kami dito, nagtatrabaho lang din kami. Kaya Opo. sinabi ko sa kanya, Say, baka maano yan yung baha o kubo-kubo mo, baka bumigay na. Eh, wala naman akong may tutulong. Yan, sinabi ko sa kanya. Paano yun? Ayun na, mayroon ako no sa kanya tumulong ngayon. Sabi ko, pagkakataon mo na yan, Say, kasi ano yan, puso nga binigay sa'yo yan. Sinabi ko kahapon. Eh, nag-istorya kami, parang nag-iba ang hanip. Sabi ko, wag mo na. Baka sila ang makatulong kay Kuya Miguel. Baka maghingi yan sila sa kanila ng tulong. Sige, hintayin natin si Tatay Miguel dumating. Makikipag-usap tayo. Yun naman ang hinano ni Isay kasi sabi niya, basta daw kung maano siya, yung di ba siya, halimbawa yung bagyo, yung nakaraan, sabi ko bibigay na talaga yan. Eh gusto ko man siya kunin doon kasi tauhan ko yan siya dito, hindi lang niya naasikas taniman niya kasi nagbabantay siya ng baka. Sa Tisay, Opo. sa amin lang, tatry namin makipag-usap doon Opo, sa opo. pinagkakatiwalaan ng lupa. Opo. Ipag-pray natin na sana papayag sila, ano? Walang tao? Sir, Wala ba may ako ay pinsan ko yan si Isay. Opo. Sa pangalawa, hindi siya palag ng salita at hindi talaga papayag dito. Sino po? Si nandito may ari. Bakit po? Sila dito, sila ay tenants lang. Ha? Tenant. Opo. Pangalawa, at ito, ilang years na lang kasi po. ilang years lang dito po. Pagkatapos dito, kapag tumayo rito, ay papaalas naman din. Oo. Pangalawa, kapag ito ay kako ay matuloy sa kubo ni Tisay, si Tisay naman ay kawawa. Bakit po kawawa? Papalasin naman po siya. Hindi Kasi, ba? Mga ilang taon pa ba? ilang years na lang po, 3 years, 4, ganon. Pinsan ko po si Tisay.
ayaw ko po ipapahamak. Ay, ayaw may pahamak. Oo. Pero tingin namin mas kawawa siya sa tirahan niya, sir, na walang maayos. Kung ganun po, Sir, na tanong nyo na ba yung pinsan ninyo kung anong usapan namin from the start? kayo po. Hindi, tatanungin kita, sir. Nakausap mo ba yung pinsan mo kung anong usapan Oo, namin? natanong ko po dati. Hindi, natanong mo po ba siya kung ano yung simula ng usapan namin? Ay, hindi ko po. Kausapin mo po muna siya, sir. Sir, Ano? nakainom ka yata, sir. Okay. Oo, nakinom ba ako? Oy, sige, sir. Saka na lang, sir. Pasensya ka na. Gusto ko pag nag-usap tayo, sir. Sir, gusto ko pag nag-usap tayo, sir, yung hindi ka po nakainom. Ha? Oh. Kuya, Ha? pasensya. Okay lang, naintindihan ko yun. O, kasi Kasi na- gusto ko lang talagang makatulong sa pinsan Sa nyo. pinsan ko eh. Ha? Oo, naiyak po ako sa pinsan ko. Ah, naiyak ka sa pinsan mo. Kasi sa kawawa po sa akin Totoo pamangkin. po yun. Oo. Ito mga anak ko. Oo. Dahil pamangkin ko yung mahal ko. Ay, po. Ang pinsan ko yung mahal ko. Oo. Salamat, sir, sa pagmamahal sa pinsan ninyo. Totoo, mahal ko kay paminsan Opo. ko. Huwag kang mag-alala, sir. Gagawa kami ng paraan. Tutulong lang po kami. Titingnan mo yung bahay niya. Opo. Oh, nakakaawa talaga. Tingnan mo yung mga anak niya. Opo. Mga pamangkin ko. Dahil sa hirap ng ginagawa namin. Opo. Pamangkin ko doon napunta sa akin. Sinasalo ko dahil walang mama niya. Opo. Yun napunta sa bahay ko. Yan ang bahay ko. Ayun ang bahay nyo. Oh, yan bahay ko. Kahit ganun lang sana yung at least Sa may kahit mahirap lang kami, nakaraos din kami. Opo. Basta masipag, makakaraos na po. Oh. Hmm. Alam mo, nangyari, kahit bibidyohan mo kami, alam mo, vlogger kayo, di ba vlogger Opo. kayo? Yan sila. Yung pinsan ko. Sobrang hirap. Naintindihan namin kayo, sir. Kaya nga po. Sobrang hirap oh, sila. kaya nga po nung nakita namin Sobrang sitwasyon. hirap sila. Totoong salita, hindi ako nagsinungaling. Opo. Seksi ng Diyos. Sobrang hirap nila. Opo. Ang gusto ko naman mangyari, ayaw naman ng may-ari dito nga magkatayo ng bahay. Hindi, try lang natin kausapin, sir. May pag-usap kami kung ano Ayun ang po. pwede. Kayo. Oo, kay tatay, no? So, ganun lang. Excuse lang, sir, ha? Ganun lang, Ate Tisay, kasi hindi mo naman kasi na-explain sa akin noon na hanggang 3 taon na lang Kasi di kayo. po ako marunong kasi ano lang po ako dito sa kanila. Oo. Napang-order sa... Pero pinayagan kanila magkaroon ng bahay na ganyan. Okay naman si Kuya Miguel yan. Opo. Ipapagawa. Opo. Hindi naman ganyan yung nakita niya kahapon. Eh, madami naman ganon-ganon. Mga Oo, dami siguretse. Dami. Sigaw, Ayun, ganyan, dami ganyan. Ang daming nag-ano sa kanya. Hindi, gagawa tayo ng kasulatan. Na, Ilan man? Ay, andyan si tatay. Ay,